Susie, Maris, talaga napakapalad natin dahil dito ho sa loob ng simbahang ito. May makikita ho kayo dito sa pinaka-ceiling, ano? Sa kisame, yung pong imahe ng anghel. Pero alam niyo po, hindi lamang yan nagsisilbing dekorasyon ng simbahang ito. Dahil dyan po natagpuan sa likuran niyan ang isa sa mga relic ito na may kaugnayan kay Jesucristo. Ito po yung salitang INRI na nakasulat po mismo doon sa krus na pinagpakuan dito kay Jesucristo. Kaya mamaya po sa aming pagbabalik para sa ating special Lenten coverage mula po rito sa Rome, Italy, ikukwento ho namin sa inyo ang may kaugnayan sa relic na natagpuan na yan at ang iba pang relic na matatagpuan sa simbahang ito. Balik muna sa iyo, Maris at Susie. Ate Subali, ito yung mga dinala ni Reyna Elena nung nanggaling siya doon sa Jerusalem, tapos dinala niya dyan sa Rome, no? Tama ka dyan, Maris. Yan yung mga dinala ni Reyna Elena at nandito nga, dito yan nakalagak, dito yan talaga makikita ng ating mga kababayan kung hindi nyo pa ho nalalaman. Ano? Ngayon nga po dito sa unang pagkakataon, ipapakita ho natin ito ng live at dito nga sa simbahang ito makikita nyo ho yung ilan sa pinaka-importanteng mga relic na may kaugnayan po sa buhay at kamatayan ng ating poong Jesus. Balik muna sa iyo, Maris and Susie. Koni, gaya ng iba natin mga kababayan at iba pang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo na dumayo kanina sa St. Peter's Square para makimahagi dito sa Palm Sunday celebration. Pinangunahan nga ni Pope Francis. Talaga namang ramdam na ramdam natin yung biyaya, no? Na makapakinig ng misa kung saan mismong ang Santo Papa ang siyang nanguna. Ang Palm Sunday o Linggo ng Palaspas simula ng Semana Santa. Noong nakaraang taon, sa Holy Land namin nasaksihan ang malaking selebrasyong ito. Ngayong taon, sa Vatican naman kami dumayo para sa natatanging selebrasyon na pangungunahan mismo ng Santo Papa. Libre pinamimigay yung rosaryo, yan, na may larawan ni Pope Francis at yung misalet na gagamitin sa misa mamaya. Ito yung katabi ko, mga Pinoy. Ayan. Coffee! Dito sa Vatican, isa ring mahalagang okasyon ang Palm Sunday. Ang Linggo ng Palaspas dito sa Vatican, sinisimulan sa isang mahabang prosesyon. Karamihan sa mga kasama, mga kardinal at pari, maraming nakapula. Ang kulay ng pagpapakasakit ni Jesucristo. Meron din silang bersyon ng Palaspas na hawak mismo ni Pope Francis. Ito yung iwawagay mo yung mamaya sa pagbibigay ng basbas ng Santo Papa para sa pagtatapos itong Palm Sunday Mass gagawin dito sa St. Peter's Square. Dito ba? Di nagtagal, nagsimula na ang misa sa pangunguna ni Pope Francis. Le grida festose e l'accanimento feroce. Questo duplice mistero accompagna ogni anno l'ingresso nella Settimana Santa nei due momenti caratteristici di questa celebrazione, la processione con i rami di palma e di ulivo all'inizio e poi la solenne lettura del racconto della Passione. Pagkatapos ng misa, binasbasa ni Pope Francis ang mga dumalo. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Tapos yung pagbabasbas blessing ni Pope Francis dito sa misa, ito umusulit ko lang kaya ito medyo pupunta na kami doon sa nasa silungan namin. Malakas eh. Kumusta yung pakiramdam doon sa natin, sa pag-attend sa Palm Sunday Mass? Maiyak po ako kasi I know it's a blessing. Special Mass ito. Actually, it's my first time to attend the Papal Mass. Masayang-masaya tayo. Tsaka
blessing talaga na hindi umulan tsaka nakapagsimba tayo. Para nagkakaintindihan lahat ng tao. Oh, yung mga ibang words na Kahit hindi hindi para-pareho languages Hosanna, Hosanna. Kanina, no, yung ilang mga kababayan natin na nakausap natin, talagang parang first time nila sa Roma at first time nilang naka-attend doon sa misa na pinangunahan nga ni Santo Papa. Bagamat sabi nga nila hindi sila nakalapit, o hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na maging mas malapit kay Santo Papa kanina dahil nag-ikot siya. Sabi nila, pagpapala pa rin yun dahil hindi naman lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na dito magdiwang ng Linggo ng Palaspas o itong Palm Sunday at ito isang bagay na labis nilang ipinagpapasalamat at lagi nilang ipagpapasalamat na nabigyan sila ng ganitong klase ng pagkakataon sa kanilang buhay. Connie? Susan, ano-ano ba yung mga nakita mong pagkakahalintulad at kaibahan naman ng pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas dyan sa Vatican kumpara sa atin? Well, kasi diyan sa atin, Connie, kapag palaspas, talagang yung ginagamit natin yung parang yung murang dahon ng nyog, no? Dito, ang karamihan sa ginagamit nila ay yung sanga ng puno ng olive. Yun talaga yung ginagamit. At kanina, para din siguro mas makasunod yung mga taong dumalo doon sa misa, nagkakaroon muna ng parang rehearsal doon sa mga sagutan kapag sa panahon o yung oras na ng misa ay may mga mga responsorial psalm, yan, nagkakaroon sila ng rehearsal. Lalo na nga at ang misa kanina sa Italian, so syempre yung mga dumayo dyan galing sa iba-ibang bansa at iba-iba yung kanilang mga lengguwahe, so para makasunod lahat. Ako nga na hindi naman ako lubos na nakakaintindi ng Italian dahil may binigay na misalet at nung nagkakaroon na ng rehearsal, syempre kahit pa paano, during the Mass, nung nagmimisa na si Pope Francis, nasundan na rin natin, dahil meron naman doong babasahin mo kung hindi mo man lubos na naiintindihan, at least nababasa mo, nakakasunod ka doon sa misa ng Santo Papa at talagang kanina talagang alam mong solemn na solemn, nagkakaroon, iba-iba man ang wika at lengguwaheng binibigkas ng mga dumalo kanina, iisa lang ang naiintindihan natin, lahat ay nagkakaunawaan na ito ay isang bagay na dapat ipagdiwang ng lahat ng dumalo sa misa kanina dito sa St. Peter's Square. Connie? Marie Susie, tama kayo sa mga sinabi nyo. Alam mo, itong kinatatayuan natin ngayong simbahan, itong Basilica di Santa Croce, ay bahagi ng palasyo ni Emperor Constantine. Si Emperor Constantine ang siyang anak nitong si Santa Elena na nakakuha naman sa krus na pinagpakuan dito kay Jesucristo at dinala nga dito sa simbahang ito. At kung makikita ho nyo, talaga nakakabangha pa rin naman hanggang ngayon ang simbahang ito. Kung makikita ho nyo yung mga disenyo, kung paano ho nakalatag dito yung mga palamuti sa loob ng simbahang ito. At para mas magbigay pa sa atin ng mga mas maliwanag na description ng simbahang ito, makakausap ho natin ang Sacristan Mayor, isa hong Pilipino, si Romel Almoneda. Romel, thank you so much. Magandang umaga. Magandang umaga din po. Napakaganda ng simbahang ito. Talagang nakakamangha at talagang sulit-sulit na puntahan. Sabihin mo nga, itong mula dito sa Kisame, ito ba'y, yan ba'y may ginto? Well, yung mga parte po, merong mga ginto, lalo-lalo na nung ni-restore siya nung 1800s. Pero ang mas significant dito, kung makikita nyo, yung nandun sa taas, sa ceiling natin, ipine-present ni Mother Mary, si Constantine, at saka si Reyna Elena sa Holy Trinity. Yun. At ito sinasabi na inakuha dyan na relic? Opo, nun din, time na yon nung restoration nung 1800s, nung time ni Benedict XIV, nung nire-restore nila yung part na yun na taas ng angel, meron silang nakitang lapida na nakasulat Titulus Crucis. May nakasulat po na Titulus Crucis. Tapos nung binasag nila yon, doon nila nakita yung canister na pinaglalagyan nung INRI o yung Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Yung title na inilagay nila sa taas ng cross ni Jesus Christ nung siya ay crucify. Siguro, Romel, parang napakalaki bahagi dito ay yari sa marmol. Itong floor, naku, napakaganda ng disenyo. Yari ba sa anong materialis ito? At ano yung ibig sabihin ng mga dekorasyon na yan? Yan, yari po siya sa marble, pero ang tawag po dyan ay cosmatesque. Iilan lang po sa mga churches and basilicas dito sa Roma ang merong ganyan. Ang karaniwan lang dyan ay doon sa mga four major basilicas at sa mga basilicas na popular at mga antique.
na basilika. Okay, dito ko sa may pinaka-altar, kung mapapansin ho ninyo, Romel, no? Ito yung nasa harapan natin na parang kulay itim. Ano ba ang matatagpuan sa loob ng yung bagay na yan? Yun. Sa bawat simbahan po, sa bawat altar ng mga simbahan, meron po dapat na relic ng santo, no? Ngayon po, dito sa altar namin, sa main altar ng basilika, nandyan po yung relics o urns ni Saint Cesarius and Saint Anastasius. Dalawa po. Dalawa. Okay. Mhm. At napansin din namin, napakaganda ho ng mga wall painting. Ano masasabi niyo sa yan? Ano yung kwento na sinasalarawan sa mga nakikita natin ngayon? Yun. Yung pong, yung apps, yung painting na po yan na sinasabi nyo, yan po yung yung story kung paano nahanap ni Reyna Elena yung cross. Kung makikita nyo po dyan, nagsimula siya sa pagpunta niya sa Jerusalem at naghahakot hanggang nagbuhukay sila hanggang sa mahanap yung cross. After nun, ibinahinan nyo, nagbago na po yung itsura ng painting, no? At makikita nyo sa parteng dulo yung Castel Sant'Angelo. Ibig sabihin na from there, dinala niya sa Roma yung relics na nakuha. Yun yung kwento no, kung paano dinala dito ni Santa Elena itong krus. No? Ito namang baldacchino na ito, Romel, ano mong ibig sabihin? Ito nakikita niyo na parang canopy. Yan po yung kaya yung mga Santa Cruz sa atin, di ba? Yung mga yung Reyna Elena, meron hong ganyan inilalagay. Ito ho ang sinasalarawan niyan. Ano bang ibig sabihin niya, Romel? Ayun, tama po yun. Actually, ang tawag po dyan yung baldacchino. Pero dito sa altar, sabi ng mga pare, ay siboryo daw dapat ang tawag siya. Pero tawag po natin dyan ay baldacchino. Tama po yun, yung naka-cover sa altar natin, ano? At dyan po nanggaling, dyan ginaya nung mga sa Santa Cruzan, yung mga habang nagpo-prosesyon, may mga apat na nagbubuhat na parang ibinububong sa mga reyna. Yan naman ay popular sa atin yung Santa Cruz na yan, ano, yung kukuha ng Reyna Elena at yung Batang Constantino, no. Anyway, si Romel ho makakasama pa rin natin mamaya dahil marami po ho siya ikukwento yung mga napakahalagang mga relic na dito lang ho matatagpuan sa simbahang ito na may kaugnayan sa buhay at kamatayan ng ni Poong Hesukristo. Romel, sasamahan mo pa rin kami hanggang mamaya. Of course po. Dahil po ang talagang sabi nga tumatayuhong sa Sakristan Mayor dito sa simbahang ito. Kaya babalik ko kayo, wag po kayo aalis dyan, tutukan niyo po kami sa aming kinalalagyan ngayon dito sa Rome, Italy. Balik muna sa inyo sa studio. Susan, yung simbahan ba na yan, free for all o may babayarang entrance fee or anything, donasyon? Ay, tatanungin natin, pero sa pagkakaalam ko, libre ang pupunta dito. Romel, walang babayaran dito kung gusto mong makita itong mga relic na nandito at inaalagaan ninyo, binabantayan? Wala po, libre po. Kahit isang sentimo, wala po kayong mabayaran. Ang pinapaalala lang po namin na kapag may misa po dito sa main altar, sarado po yung mga chapels. Kasama po doon yung Chapel of the Relics para na rin ma-respeto sa nagmimisa sa main altar. So, libreng pumunta dito, maliban na nga lang yan kung may mga ganyan misa, pero kung wala rin lang, makikita ninyo yung mga relic na nandito ho, nakadeposito ho dito sa simbahang ito, kaya pwede ho kayong pumunta rito. So, balik muna sa inyo dyan sa studio. Maris, andito tayo ngayon sa Chapel of the Relic, ano? At ang makakasama pa natin ay si Romel pa rin at para magpaliwanag sa atin dito sa mga relic na matatagpuan nga sa loob ng simbahang ito. Lalapitan na natin at hayaan natin si Romel ang magpaliwanag. Unahin natin yung nasa sentro nito, yung krus. Romel, pakikwento mo nga, ano ba itong nasa loob nitong krus na ito? Yun, unahin po natin nga yung pinaka-importanting relic na pinanghahawakan ng basilika na to, no? Ito po yung fragments ng cross ni Jesus Christ. Ito po, sa loob nitong metal cross na ito, andyan po, kung makikita nyo, 1, 2, and 3. 3 parts siya. Kung makikita nyo, maliit na lang po siya. Dati malaki siya. Kaya lang, niregalo ng mga popes sa mga royalties and sa mga noble persons. Tapos, hanggang yan. Pero, nandito pa rin po sa basilika na to, yung pinamalaking part ng cross. Okay. So, ito nasa baba natin, Romel. Ano ito? Ito yung... Yun, ito naman po yung... Pako. Aha.
Ito yung nail po na isa sa mga nails na bumaon sa katawan ng ating Panginoon. Gaano kahaba itong pako na ito? Ito, Romel? mga 6 to 7 inches po siya. At ito namang rectangle size na yan. Ano yung andyan, Romel? Yun. Ito po yung binabanggit natin kanina na nakita sa itaas ng angel, no? Nung binasag nila dun sa nakasulat na Titulus Crucis, ito po yung nakita nilang tablet na to. Actually, ito na lang po yung Nazarenus Rex part. Kasi yung iba, nabulok na o nasira na. Kung isipin natin, no, Jesus Nazarenus Rex Iodeorum, pero yung Nazarenus Rex part na lang po ang makikita natin. Written siya in Hebrew, Latin, and Greek. Yung nasa itaas natin, Romel, ito yung parang may dalawang nakatusok na parang matulis na bagay. Ano ba ito? Ano ba yung nandiyan? Yun. Ito pong dalawang ano na to, ito po yung thorns o yung tinik ng koronang tinik. Pero yung corona po, wala dito sa amin. No? Yung thorns lang po ang nandito kasi yung corona nasa Notre Dame. So, dalawang piraso ito. Aha, Yun dalawa po. Okay. Ito nasa gitna, Romel. Ano naman itong nasa gitna na ito? Yun, ito naman pong nasa gitna, tatlong fragments po siya ng mga bato. Unang-una dyan, yung fragments sa Nativity Cave. Ang pangalawa, yung fragment ng Scourging Column. At yung pangatlo, yung fragment ng Holy Sepulchre. To represent the birth, the passion, and the death of Christ. At ito nandito, ito sinasabi, daliri ni Saint Thomas. Doubting At Thomas. sino ba si Saint Thomas? Ayun, kung maalala po natin, no, si Saint Thomas yung hindi naniniwala kasi wala siya nung unang bumisita si Jesus Christ nung nag-resurrect siya. No? Nung bumalik siya, wala siya noon. Pero hindi siya naniniwala. Sabi niya, until na maipasok ko yung mga daliri ko sa mga sugat niya, hindi ako maniniwala. Tapos yon. Pero hindi po natin yan ma-attribute kay Saint Helen kasi yan po ay kinuha ni Saint Bridget sa India kung saan po nakahimlay si Saint Thomas at dinala dito at iniregalo para lang makomplete yung Relics of the Passion. Itong malaking kahoy na ito, kung makikita po ninyo sa inyong TV screen, itong malaking kahoy na ito na diretso. Ano ba itong kahoy na ito, Romel? Yon, ito naman pong kahoy na to na malaki, ito naman po yung horizontal part ng cross ng good teeth. Si Saint Demas po, no? Yung i-crucify katabi ni Christ na pinangakuan niya na I will be with you in paradise. Pero kung mapapansin niyo malaki siya. Kasi hindi naman nung mga unang panahon or siguro hanggang ngayon, hindi siya ganun hindi kagaya nung cross ni Christ na talagang kahit sino manghihingi magkaroon. Pero hindi siya sabihin mo natin na hindi siya ganoon ka-importante para sa mga... Romel, paano itong ginagawa ninyo? Mas lalo pa ito maprotektahan kasi siyempre, lalo nga yung mga kahoy. Ito bang paglalagay nyo ng glass na ito ay bahagi ng pag-aalaga, pagpuprotekta dito sa mga relic na ito? Opo, kasi po, nandito silang lahat ngayon sa isang climate-controlled na lalagyan. No? Kasi dati, nung unang mga panahon, meron siyang chapel. Tapos inilipat sa ibaba doon sa kripta, sa chapel ng St. Helen. Kaya lang po, sobrang humid po doon. At yung humidity, sinisira niya yung wood. Kaya inilipat po siya dito para ma-protect yung para makita pa rin ng mga susunod na henerasyon. Ito, Romel, ito naman nakikita natin. Kaya kailangan secured na secured itong mga relic na ito. Itong kinatatayuan, pinapatungan, itong cross na ito sinasabi mo ay talagang solid gold. Apo, ito po. Itong rectangle na to, yung bilog na yon at ibang mga part nitong pinaglalagyan ng cross, mga gold po yan, galing sa mga gold ni Constantine mismo. Yun. Kung bubuhatin ninyo, itong part lang na to ay nasa 1 kilong gold siya. Solid na. So halimbawa may mga pupunta tayo mga kababayan dito, ito ba yung makikita nila dito talaga? Opo. Maaari po nilang malapitan, pero sabi ko nga lang kung hindi sarado yung relics, Chapel of the Relics, kung may misa sa Basilica. Pero anytime po, pwede po nilang malapitan at makita na, kasi kung personal mong makikita talagang halos makikita mo talaga yung wood.
at saka yung mga iba pang mga relics. May mga pagkakataon ba, Romel, ito inilalabas mo doon sa altar kapag may mga misa para doon mas malapitan ng mga magsisimba at mga pupunta rito? Yes po. Twice a year po siya inilalabas. Twice a year? Anong panahon yun? Ilalagay po siya sa altar. First po ay yung September 14, yung Exaltation of the Cross, Feast of the Holy Cross, binababa po siya sa altar. At second po, next Friday. Tuwing Biyernes Santo po, inilalabas po siya kasi may passion tayo, no? Tuwing Biyernes Santo, kasabay ng ng passion, ay inilalagay po yan sa altar. So ayan po, libre po yan na pwede nyo makita. Napakahalaga po na makita ninyo itong mga relic na ito na may kinalaman nga sa buhay at kamatayan ng ating Poong Jesucristo. Nandito ho yan dito sa basilika na ito at sabi ko nga ho, mas madali ho ang inyong pakikipag-ugnaya kung gustong-gusto nyo makita ito, lalo na sa ganito mga panahon sa Semana Santa dahil isa ho mismong Pinoy ang tagapangalaga at nangangasiwa ho dito sa pag-aalaga at pagbabantay dito sa mga relic nito. Romel, maraming salamat at samahan pa ho tayo ni Romel hanggang mamaya. Huwag ho kayong aalis, tutok lang ho kayo sa ating special coverage mula po dito sa Rome, Italy. Balik muna tayo sa studio. So Susan, i-clarify ko lang yung binanggit kanina ni Father Romel. Maaaring mapasok yung Chapel of the Relics araw-araw, pero Good Friday, magandang mapuntahan yan para nakabukas talaga, no? Naka-expose talaga yung mismong relic. Tama ka dyan, Maris. Oo, kasi pagka may mga special occasion lang dito na talagang hindi po pwede makapasok dito sa chapel. But other than that, talagang pwedeng makita ito. Especially yun nga kung mga Good Friday na inilalabas talaga ito dahil mas marami yung pumupunta dito sa simbahang ito, Maris. At tama ba, may indulgence kapag pumunta ka dyan? Kasi sa four major basilicas, may indulgence ka kapag pumasok ka doon. Pag pumasok ka rin ba dyan, meron kang matatanggap na indulgence? May matatanggap bang indulgence pag pumasok dito, Romel? Oo, syempre po. Oo. Pero mas po dun sa chapel sa ibaba. Kasi sa mga basilicas po, no? Sa major basilicas, meron talagang chapel dedicated for the indulgence. May indulgence ka dito dahil nakabisita ka sa Chapel of the Relics. Pero mas maganda po dun sa chapel sa ibaba dahil yun po yung chapel na kung saan makakakuha ka talaga ng indulgence. Kaya Maris, pwede ka nang pumunta dito. Kayo ni Rafi, pwede na kayong pumunta dito. Especially this coming Holy Week dahil Huwebes Santo, pwede na kayong lumipad ngayon dito ni Rafi. Napaka-blessed mo. Maraming salamat sa iyo, Susan, sa pagdala mo sa amin dyan sa Chapel of the Relics. Balik po tayo dito sa Roma, Italia at ngayon ay papasalamat po tayo sa mga nakasama natin, mga kababayan natin. Sinimahan po tayo ngayon hanggang mag-aalas 2 ng madaling araw para sa ating special coverage ngayong Semana Santa. At bukas ay magpapatuloy pa rin ang ating paglilibot sa mga makasaysayang lugar at simbahan dito nga sa Roma gaya ng St. John Lateran at itong Santa Maria Maggiore. Yan po, at syempre mamasyal pa rin tayo, may mga titimba pa rin tayo mga pagkain dito at susubukang iba't ibang mga aktibidad. Samantala, si Romel, meron nung gusto sabihin sa atin, Romel? Opo, magpapasalamat lang po kami sa Cura Parroco ng Basilica di Santa Croce in Jerusalem, si Don Gino Micarelli, at nagpapasalamat din po kami sa Fondo Edifici di Culto sa ilalim ng Ministero del Interno ng Gobyernong Italia. Okay, maraming salamat. Hanggang bukas. Have a blessed Lenten week, mga kapuso.